Salamat, may church dito, ano? Dati naman, walang ganito, Brother Albert. Di ka? Wala naman Ate Merle, di ka? Puro Bible study lang sa bahay. Pamisyon-misyon ganun. Pero hindi natin nakalain na may ganito. At saka ganito ng kadami. Nakakatuwa ang Panginoon. Ano yun biyaya ng Diyos. Hindi naman ako magaling Ang magaling dito yung Panginoon ang magaling, di ka? Salamat tayo iniligtas ng Panginoong Diyos. 1 Corinthians, sabay-sabay natin basahin, basa. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaari magsikain ng hapunan ng Panginoon. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, sa langit kami po yung pagpalain. Pinagpala niyo kami ng aming napanood. Panginoon, di biro ang katotohanan sa likod na aming inaangking kaligtasan. May namatay, may nagbayad, may tumayo sa aming tayo. Ayan ay ang inusinting tao, ang Panginoong Hesus. Kaya, salamat, Panginoong Hesus. Salamat din, Banal Espiritu. Pinaunawa mo sa amin ang Ebanghelyo. Dahil ito hanggang ngayon ikamangmangan pa sa mga napapahamak. Salamat, pinaunawa mo sa amin na walang pag-asa liban kay Jesus. Walang tagapagligtas liban kay Jesus. At kami, Banal Espiritu, lalo na po ako, na magbabagay ng iyong salita, ibigyan niyo po ng kaalaman at patuloy pong pagdalisay sa bawat isa sa aming mga pagkukulang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Okay, nais ko lang pong bigyan diyan ng punto. Hindi automatic na tayo ay nasa banal na hapunan, pwede tayo. Kasi hindi lang basta yung pag-inom ng ubas ang pinupunto dito. Hindi lang basta pagkain ng tinapay ang pinupunto ng banal na hapunan. May esensya yan. May diwa yung pagpapartek ng banal na hapunan. Hindi lang ito basta nakakain ka. Hindi lang ito basta nakainom ka. Hindi lang ito basta nakaawit ka. Dapat pumasok tayo doon sa esensya nito na kung hindi ito, ang taglay ay, sabi nga ng ating talata, when you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Kasi alam naman natin ang konteksto dyan. Maligalig, magulo, walang kaayusan. Ang banal na hapunan, pati buhay, hindi maayos. Sa madali sabi, ang banal na hapunan ay hindi ito basta. Tama? Kaya nga ito'y ating pinaghahandaan. Hindi lang inihahanda yung katawan, pati puso. Ano? So, ang ating pamagat ay yung esensya, the essence of partaking the Lord's Supper. Kumbaga, masasabi nating nagbanal na hapunan talaga tayo kung nasa atin ang mga puntos na ating babagtasin ngayong hapon. Kasi ang liwanag ng talata, pakibukas nga ulit yung talata natin. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. So, alam natin sila na may nagsikain. Pero wala doon sa diwa. Kaya hindi pa rin counted sa Panginoon, pwede kumain ka ng tinapay. Hindi pa rin counted sa Panginoon, pwede uminom ka ng ubas. May diwa yun. Na kung mamimiss natin yon, nakainom lang tayo ng ubas. Nakakain lang tayo ng tinapay. Naintindihan niyo ba yan? So, yan po ating pag-uusapan. Yung diwa, sentro, substance ng pagbabanal na hapunan para maging katanggap-tanggap o counted sa Panginoon. Una,
The essence of partaking the Lord's Supper. Mapapansin natin muna sa verse 17 to 19 hanggang 32. Andoon ang diwa, datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito, ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat kayo nangakakatipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nangakakatipon kayo sa iglesia, ay meron sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang. Ating pansinin po yan. Mga hidwang pananampalataya. Upang yung mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Verse 32, datapwat kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayo mahatulang kasama ng sanglibutan. Kaya magaling pa yung ultimong pinapalo ka talaga ng Panginoon. At least, anak ka ng Panginoon. Kaysa ikaw ay isang araw ay hahatulan kasama ng hindi mga anak ng Panginoon. Kaya balik tayo doon sa verse 19, ano sabi doon? Sapagkat tunay na sa inyo mayroong mga hidwang. Nakalulungkot na kung totoo yun noon, hindi malabong mas totoo ngayon yan. Naiintindihan niyo ba yun? The essence of partaking the Lord's Supper is when there is confirmation. Masasabi mong nakapagbanal na hapunan ka nga kung merong konfirmasyon na hindi tayo hidwa. Amen. Maganda yung mensahe kanina ni Brother Albert, patigas. Huwag tayo magsihatol, lang tayo huwag hatulan. Hindi ibig sabihin ay masama ang humatol. Kundi ang konteksto yung hypocrisy. Ang konteksto ay yung hypocrisy. Yung hatol ka ng hatol, kung may nagawa din ng gayon. Tama? Ano ang payo? Bet nakikita mo yung muta ng iba, ang iyon na may biga. Nga naman. Bet hindi mo makita yung biga. Tapos yung gagamuta, ay kita mo. Ay kaya nga hindi ko makita may biga. Ano sabi? Para maging katanggap-tanggap ang paghatol mo, magbago ka muna. Tama, dahil hindi naman tayo pinagbabawalang humatol. Kailangan natin tayo may nagkukorek sa atin. Pero i-correct din muna natin ang ating sarili. Ang hirap ng mag-correct ng iba na hindi naman tayo marunong mag-correct ng ating sarili. Medyo mabigat talaga yun. Dahil kung iyong nanamnamin yun, sino pang pwede sa atin? Pero mabigat din ito. Dahil hindi pwedeng magbanal na hapunan, kundi ka tiyak na ligtas. Pwede kang nakakain ng tinapay, given na yun. Pwede kang nakainom ng ubas, given na yun. Pero ang tanong, sabi po ng talata, ano yun, balik tayo ng 1 Corinthians 11, ano yung binasa natin? Kung kayo ngayon nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunat ninyo, ha? Hindi maaari. So, pwede kang uminom nga eh. Pwede tayong kumain nga eh, pero nandun pa yung salitang hindi maaari. So, may lalim sa pagkain ng tinapay. May lalim sa pag-inom ng ubas. Ang una talaga dapat yan, may confirmation. Amen. Totoo ba tayong anak ng Diyos? Dahil yung binasa natin sa verse 19,
Saan ba yan? 29 ba yan? 19. 20. Saan ba yan? Yung hidwa. 19 nga. Sapagkat tunay na sa inyo may mga hidwang pananampalataya. Sana sa atin, ligtas lahat tayo dito. Amen? So, una nating announcement, ang banal na hapunan talaga ay sa mga tunay lang ang pananampalataya. Tama ba? Kasi ang diin ng talata, sapagkat tunay na sa inyo mayroong mga hidwa. Hidwang pananampalataya. Pag sinabing hidwa, ay hindi tunay. Bulaan. Kapag ang pananampalataya mo ay hidwa, di ang kaligtasan mo ay hidwa rin. Kasi we are saved by faith. Tayo ay ligtas magitan ng pananampalataya. Kaya dapat yung pananampalatayang yan ay totoo. Tama. At para maging totoo yan, hindi dapat yan galing sa'yo. Huwag na nating palalimin pa yon. Tayo na may nagkakaintindihan na doon. Are you saved? Di nagpasalamat. Doon pala magpasalamat na tayo. Na tayo ay ligtas. Papatok eh. Abay, hanggang marami ngayon hindi pa ligtas. Marami ngayon hindi pa alam na sila ligtas. Di ka? At meron namang akala nila ligtas. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Tama? At nasabi niya, lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya mga kapatid, huwag yung mamaliiting ikaw ay ligtas. At alaman mo yun. Ang kaligtasan ay alam yan. 1 John, chapter 5. Chapter 5, verse 13. Saan ba yan? Verse 13. Verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman. So alam na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Alam yun. Hindi maaaring hindi alam. Sa makatwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, the essence of partaking the Lord's Supper, when there is confirmation. Kapag merong pagtitibay. Kapag merong talagang batid na batid, alam na alam niya na talagang siya anak ng Diyos. Amen. In fact, ang bisa ng membership ng iyong baptism ay talab lamang kung ligtas ka. Kasi pwede rin may nababautismohan na hindi ligtas. Alaala ko yung isang preacher, dahil easy believism yung style nila, basta nagtaas ng kamay, okay na. Sumabay sa panalangin, okay na. Ay, di baptize agad 50. Tinanong, nasaan yung 50? Wala na. Amen? Biyaya ko yung malaman mong ligtas ka. Biyaya yun. Paano ko nalalaman yun? Yung ba'y tanong nyo pa hanggang ngayon kung paano ko malalaman talagang ko iligtas? Basahin nyo ang aklat ng Juan. 1 John. Malalaman mo na ikaw ay ligtas
Ano sabi doon? Ang kasalanan ay hindi na lifestyle. Ang Diyos ay ilaw. At kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa ilaw, at tayo nagsisilakas sa kadiliman, nagbubulaan tayo. Tama? So, ibig sabihin, ng anak ng Diyos, well, hindi po ako naniniwala sa buhay na walang mali. Pero yung namalagi ka na sa mali, yun ang questionable. Kaya nga sabi ng Biblia, mapapalad silang mga bagbag ang diwa. Ang tunay na anak ng Diyos, bagbag sa kasalanan. Ang ebidensya na ikaw at ako'y ligtas, hindi ka na masaya sa kasalanan. Tama ba? Kaya, pwede tayo manghina. Pero ibabalik ka ng Panginoon. Bakit? Hindi ka naman masaya dyan. Hindi ka naman magiging masaya. Bakit? Abay, ay subukin mo ang isda na nabubuhay sa parang, hindi tatagal yon. Dahil ang buhay ng isda ay tubig. Paano mabubuhay ng masayang isda sa parang ay ang buhay na tubig? Paano ka magsasaya sa mundo ay ikaw ay sa Diyos? Naintindihan niyo ba yun? Paano mo malalaman? Para tayo pasok sa diwa ng pagbabanal na hapunan. Dapat sa nagagawa nating kasalanan, nakabatingal sa ating budi. Huwag na tayong mag-antay na tayo usigin ng iba. Personal na tayong inuusig ng ating kasalanan. Tama ba? Eh paano yung hindi kita ng taong ginagawa mong mali? Ginagawa kong mali, sino uusig sa iyo? Pero kita ng Diyos ang bawat ginagawa nating mali. Yun na mismo ang uusig sa atin. Kung talagang may banal na espiritu ka, hindi na kinakailangang usigin ka ng nasa labas. Iyong sarili na ang uusig sa iyo. Hindi ako masaya, Panginoon, sa ginagawa kong kasalanang ito. Yan ang anak ng Diyos. Kaya walang Kristiyanong tatagal sa paninigarilyo pa. Walang Kristiyanong tatagal pa sa panunood ng pornography. Wala nang Kristiyanong mawiwili sa masturbation. Wala nang Kristiyanong magiging masaya habang buhay sa kalaswaan. Kapag may Holy Spirit ka, kusa ka ng dadagukan sa iyong kasalanan. Ngayon, kung wala, nakakatakot. Pwede kang kumain ng tinapay. Pwede kang uminom ng ubas. Pero sabi ng verse 19 natin binasa, hindi sa pagbabanal na hapunan. Mga kapatid, yan ay mas malalim kaysa pagnguya ng tinapay. Mas malalim sa pag-inom ng tubig. Yan ay dapat may confirmation. Are we saved? Kaya ba iniwala walang ligtas na ayaw sa Biblia? Lahat ng ligtas naghahanap ng Biblia. Kayo, naghahanap ba kayo? Amen? Eh, give na yung nangihina. Pero gusto mo bang balikan yung iyong kalakasan? Pag ikaw ay ganun, purihin ang Panginoon. Lahat tayo pwedeng madaya. Lahat tayo pwedeng magkamali. Pero salamat, kung tayo ay anak ng Diyos, nahahapis ka doon. Amen? Ikaw ba'y marunong magkusa, umami ng iyong kasalanan? Marunong ka bang kusang mangumpisal ng iyong kasalanan? O preach na ng preach, parang wala lang. O, nakakatakot yan. Nakakatakot yan. Amen. Kaya ang ebidensya rin ng ikaw ay anak ng Diyos, iba na ito sa iyo, iba na to.
Amen? Meron akong pinanood na debate, grabe yung apologies ng mga Roman Catholic ngayon. Gagaling din. Sabi niya mas may authority ang simbahan ka sa Bible. Bakit? Kami ang nag-ipon yan. At saka kami ang nagpasya kung alin sa gospel ang ilalagay sa Bible. Kasi ang dami niyan. May Thomas Gospel. Ang daming gospel. Pero sino ang namili niyan? Kami, simbahan. Kaya kami ang magpapasya sa Bible. Kaya alam mo, kala nyo, basta-basta lang ang mga yan. Pag hindi talaga nagbabasa, wala ka rin binatbat dyan. Sa totoo na. Kasi pamilyar lang kayo sa atin. Pero pag masusugagaan mo sila, matitigilan ka rin kung paano sila magpaliwanag. Kaya hinahamon ko kayo, magbasa. Ang halaga talaga na nagbabasa ng banal na kasulatan. Ang saka talagang basa. Kayo ba'y nagmamahal na sa salita ng Diyos? Basa niya yung first dyan, ang dami dyan. Ay, pati nga yung relation sa kapatiran sabi, sino man nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit namumuhi sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Siya'y nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon. Naintindihan niyo ba yun? Kaya nakakaawa talaga yung anak ng Diyos ay kinukulto. Delikado yun. Anak ng Diyos, sasabihin mo sa demonyo, sana'y kahabagan ng Panginoon. Naiintindihan niyo ba ibig sabihin? Kahabagan sana ng Panginoon sila. Kailangan mong ligtas, sasabihin mo sa demonyo, bobo, kay Satanas. Ikaw, awa ka naman, utoy. Are you with me? Dahil ang tunay na ligtas, may pag-ibig sa kapwa iniligtas. Kaya mahal natin si Bonnie. Amen? Kaya tayong mga nanghihina, huwag tayong mahiya. Hindi ka nag-iisa. Tama ba? Tuloy lang tayo. So yun. The essence of partaking the Lord's Supper ay kapag mayroong napatutunayan ka na pagtitibay mo na ako ngayon anak ng Diyos. Umira, no? Sasaya natin. Naiintindihan niyo ba ako? Doon pa lang, mahahalata ako na kung anak-anak ng Diyos. Dapat nag-iintindi ka. Tama mamaya, pagkatapos natin, ikaw ang pinakamaingay. Sa totoo, sabihin ko sa iyo. Pero ngayon, ikaw hindi nakikinig. Hindi ginataya ka lang ni Satanas. May ka na, dito, kung lang may tutulog lang. Dapat ka na ito pa na sa higaan, masarap ang higa. Ito ka lang, susupa. Tutulog ka rin lang pala doon sa supa, sa office. Di ka? Amen. Ako na nagsasabi, doon ka. Dahil sa akin, di ako nagagandang, di ka nakikinig ng salita ng Diyos. Tama ba? Amen. Bless na yung iba, kung may walang naiintindihan, tapos mamaya duhabang ka sa tinapay. Kasala ng Espiritu yan. Tama? Amen. Ay, ganito ako, bakit? Pinag-pray ko ang outline. At saka ikaw, natutulugan mo lang, may sasabihin ka kaya pag pumunta ka dito. Ikaw kaya pag preaching ko ng outline ko. Are you with me? Okay, okay. Kung wala, makinig ka. Makinig ka. Kung masanay nag-i-intro pala ako, tulog ka na. Sama ng itsura mo din sa unahan. Amen. Galit na si pastor.
Salita ng Diyos to eh. Tama? Are you saved? Abay, masaya dapat! Save it! Hindi biro yung ikiligtas. Hindi biro yung hindi mo niluluko ang sarili mo. Ang dali naman magsabi ako iligtas eh. Pero gaano katotoo? Naglilingkod ka ba? Masigla ka ba sa gawain? Ano ang ginagawa mo sa pribado ng iyong buhay? Talaga bang ikaw ay honest sa Diyos? Madaling angkinin yan. Pero gaano katotoo? Patunayan yan. Eh, minsan tayo hindi paniwalaan ng tao, hindi naman tayo kapanipaniwala rin. Amen? Sa totoo na ako 2 linggo nang walang kanin. Mahina na po ako. Pero may biyaya sa akin. Mas malwan akong gumalaw ngayon. Pero mahina. Mas malakas kayo sa akin. Kaya mas makinig kayo kayo sa akin. Amen? Amen! May kapag Panginoon ay parang na-over-familiar tayo, ay kasarap-sarap na ating pinag-uusapan. Tulad na lang kay Brother Albert na sinabi kanina, talaga ko lang yan pag yung gayang, pero sa totoo niya, nasasamit. Pag talagang salita ng Diyos, ang bigat. Kaya ba mga merit na natuwa doon? Di ka nakakatakot? Nakakatakot yung preaching kanina Nakalay ko pangiti-ngiti. Sa totoo na Mahirap talaga. Kung mangaral ikaw naman, hindi mo pinapangaralan ang sarili mo. Tama ba? Kaya nga, sabi ng Biblia kung hindi mo naaalisin ang dahilan mo, wala kang karapatang mag-correct ng iba. Tama ba? Sa kabanalan, may authority pa tayo mangaral, salisin naman sa atin, kung kabanalan ang pahirali ng buhay. Tingin ko tahimik na tayong lahat. Ay sa pagiging maiinitin ng ulo. May makapagsasabi kaya sa atin, hoy, huwag kang mainitin ng ulo. Pero sa tutunan, naimik ka pala, mainit ang ulo mo. Kaya biyaya yun. Amen. Are you confirmed that you are saved? Ang daming relihiyon ngayon. May kanya-kanyang claim. At kung hindi mo aaralin at papakinggan mo sila, ay mawiwindang ka. Sabihin ko sa iyo, ako'y exposed po sa pakikinig ng mga paniniwala ng iba. Kung hindi ako ligtas, pwede pa akong madala ng iba. Ayun Pakinggan nyo ang lalim ng turo ng Muslim. Pag wala kang background, mapapaniwala ka nila. Yung Katolik ka, akala may daling-daling mali. Kasi, ang nakakausap mo lang, yung hindi mismo, kumbaga hindi disciple. Hindi nag-aaral. Pero yung nag-aaral na sa kanila, naku, lalabas niyo pa kayo mga tal. Are you listening? Kaya hindi pa talinuhan ng kaligtasan. Hindi pa galingan. Dahil kung pagalingan, sabihin ko sa inyo, ligtas ay mga apologists. Sila ang mga ligtas. Pamilyar sila sa Bible, sa history, sa grammar, sa Greek, sa Hebrew, maging sa Latin, pamilyar sila. Doktor sila dun. Hindi lang sila may alam, dalubhasa. Amen? Pero salamat, tayo naligtas sa biyaya. Dahil kung ang kaligtasan ay pagpapakabanal, pagpapakatalino, iilan kami. Amen? Salamat ang Panginoong Jesus
ang tumayo sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya naman tayo, iniligtas na niya, tayo na may gumilas-gilas. Number 2, not only when there is confirmation, verse 23, 20 to 23, 26. Gana naman ako. When there is commemoration. Merong pagbabanal na hapunan, kasi sabi, ng 23 hanggang 26, ano sabi? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa mga kapatid. Sana kapag tayo nagbabanal na hapunan para nasa esensya tayo, hindi lipad ang ating isip kung saan-saan. Are you listening? Dapat, pag tayo nagbabanal na hapunan, kaya nga tayo may video pa para ipaalaala sa atin yung kaganapan sa Kalbaryo. Kung paano ang bugtong na anak ng Diyos ay grabing naghirap para lang ating ma-enjoy yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Para lang natin ma-enjoy na tiyak tayong hindi na pupunta ng impyerno. Kaya tayo nagbabanal na hapunan ay para alalahanin ito. Paano mo alalahanin tulog ka na? Tama ba? Amen? Iba na naaalala mo doon. Parang nasa waterbed. Pasensya na kaya ganyan ang pastor nyo. Kasi sayang din naman ang bihis ng ating damit. Dito din lang naman natin tayo, hindi naman tayo nakasamba. Tama ba? Sayang din naman yung ating mga pabangong isinirit. Umupo din tayo diyan, hindi naman tayo nag-enjoy. Tama ba? Kasarapan tayo narinig na rin lang, ay di magiging na. Tama ba? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Paano magagawa nating alalahanin siya kung lipad ang ating isip? Amen? You may be physically present, but mentally absent. Amen. Mahalaga po na kung ano yung pinag-uusapan natin, nandun tayo. Hindi yung may pinag-uusapan tayo kung saan-saan naroon ang isip natin. Hindi yan ang esensya ng banal na hapunan. May commemoration. Tama? May pag-alaala. Alam mo, ang Diyos ang galing sa kanyang salita kasi alam niya tayo makakalimutin. Nung mahawi yung Jordan River, naglagay ng 12 stones. Para pag may nagtanong daw, ay di sabihin kung bakit may 12 stones. Nung sila ay hindi daanan sa alot, nilagyan ng dugo yung kanilang taas ang pinto, at kay tanong ng iyong mga bata, sasabihin mo, pinatay ang mga panganay ng Egyptian, pero walang namatay sa Israel. Bakit? Dahil ang dugo. Ipaalala mo, kaya nagkaroon ng peace of the Passover. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan talaga ay pinagpipista. Kaya dapat masaya tayong ligtas tayo. Kaya ba'y ligtas? Di masaya tayo. Kaya mo ligtas ka. Amen? May alam mo kung nag-aasikaso na ng visa. Parang alam ko na kung saan pupunta yun. Nag-asikaso ng visa.
Visa nga ba yun? Passport pala, passport. Passport. May nag-asikaso ng passport. Hindi ko nasasabihin, pero kung ako'y pipilitin, sasabihin ko rin. Pero may nag-asikaso na. Hindi ko na alam, hindi ko nasasabihin sa inyo, baka matukso pa pagkatapos ng kanyang, Basta alam ko, may passport. Yun ay passport pala, nakakatuwa na eh. Ako'y may passport din, hindi malaang natatakan. Wala pa kaisa-isang tatak. Wala kahit isa. Ay expired na. Wala pa tatak. Pero yung malaman mong aalis ka na, tama ba? Siguro ang hirap ng tumulog noon. Kaya dapat tayo yung feeling, ganun. Yung parang aalis ka na. Ang hirap noon. Tama ba? Hirap nun. Pupunta lang sa ibang bansa. Imagine, pupunta ka ng langit. Gulayan mo lang yun. Amen. Sinong passport natin? Sino ating visa? Si Jesus. Siya ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Walang pupunta sa Ama, kundi sa magitan niya. Ang tao ngayon, hindi na makatulog pupunta lang na ibang bansa. Sa galak. Ay, ikaw ay palangit. Ikaw ay palangit. Tayo minsan ay libang na sa lupa, kaya hindi na masaya papuntang langit. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y, sa pag-alaala sa akin, sa tuwing kayo'y kakain ng tinapay. Sa tuwing kayo'y iinom ng ubas. Gawin ninyo ito sa pag-alaala. Therefore, kapag may banal na hapunan, focus lang tayo sa Panginoon. Amen. Hindi sa tiles. Hindi rin sa kisame. Pastor, huwag ka maingay. Ako'y nagpo-focus. Amen? Opo. Masarap alalahanin yung naging dahilan na ikaw ay napatawad. At ikaw ay palangit. Number 2, yung commemoration. Number 2 yun. Well, at least gising na kayo. Amen. Number 3, when there is correction. Mga kapatid, kaya ako'y nangangaral ng garne. Tayo. Pero sa totoo na, matindi ang akin napakinggan talaga kanina sa merit. Talagang parang gusto ko na tumahimik, Brother Albert eh. Kung kayo nandito kanina sa merit, kami lahat ay UP eh. Di ka, Brother Rane? Kita ko ang ano ni Kuya Marvin eh, namamawis. Pwede mo na. Sino sa inyo hindi nangangailangan ng pagtatama? Taas ang kamay. Yung hindi ka na nagkakamali. Wala nang dapat itama sa iyo. Alam mo ang tama sa iyo? Kapag wala nang itatama sa iyo, tama ka na. Tama ka na. Kaya mga kapatid, kung nagpapanlahapunan ka at walang itatama sa iyo, parang ano yata, doon ka na sa langit. Amen. Ano ang sabi ng verse 20? Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Aba, ay ayusin muna. May itatama. Bakit? Di kayo puntos na yung ikinaan dyan, ha? Ibang hirap na hirap nating dalhin dito. Ay naandito na eh. Di kayo puntos na sana ikinaka-attend na. Pero hindi, ang Panginoon hindi.
Ang Panginoon ay mayroong essence, mayroong substance talagang hinahanap, hindi lang yung ikipresente. Kahit nga sa Romans chapter 12 verse 1, di ka alam natin yon, that ye present your body sleeping sacrifice. Ganun ba sabi? Ganun ba sabi? Sleeping sacrifice. Tingnan natin talata, baka mali ako eh. I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, yung mercies of God, yung ating pinanood, that ye present your bodies sleeping sacrifice. Living. Amen? Living sacrifice. Holy. Kita mo yan? Acceptable. Oh. Hindi tayo pwede nang humatol. Brother Albert, pagka ganyan tayo. Kaso naalala ko yung preaching lagi ni Pastor Darrell, ano? Mahirap daw yung laging turo ng turo. Kasi 3 yung nasa iyo. Di nga, pag tumuro ka, 3 yung nasa iyo. Tama yan. Tama ang context. Nilinaw naman ang context eh. Yung hypocrite judgment. Iba yung judgment dahil ang basihan mo, katotohanan. Na ikaw mismo ay nag-aayos dahil ikaw ay mali. Kasi kung makasalita lang, ikaw naman hindi din nag-aayos. Tama ba? Amen. Kaya ngayon salitang mag-aayos, di may i-correct nga. Tayo ba lahat may aayusin? May dami. May dami. Huwag ka naman may kininong ko. Alam ko na yon. Obvious na yon. May dami. Oo nga naman. Bakit? Pwedeng maitago yung panglabas. Bakit? Di naman tayo lagi magkakasama. Yung pangloob. Correction. So, kapag tayo ay hindi nadadat nga ng correction sa banal na hapunan, ay hindi maaaring magbanal na hapunan. Kaya nga siya sa atin muna ang sarili bago. Di ka? Salamat naman kung tayo nakukorek pa. Tayo ba'y nakukorek pa? Sana tayo hindi natanim sa batuhan. Tama? Hindi rin tayo natanim sa tabi ng daan. Hindi rin tayo natanim sa dawagan. Sana tayo natanim sa mabuting lupa. Na kapag nakakapakinig sa salita ng Diyos, sino man yan, nagpapatama. Ay hindi, yung iba yan ay matigas talaga ang loob. Tinutulugan na talaga ako. Amen? Tama ba? Are you listening? When there is correction. May correction ba kayo napapakinggan ngayon? Salamat. May salita ng Diyos. At tayo nakukorek. Sabi ng Bible, siyang malimit masuway at nagmamatigas kapag nabali ay gaya ng liig na walang kagalingan. Kaya hanggat nasasaway ka pa, magpasaway ka na. Kasi isang araw, baka balian tayo ng Panginoon, wala nang kagalingan. Tama? Kaya biyaya pa rin yung naiyak ka sa kasalanan. Biyaya pa rin yung sensitibo tayo sa kasalanan. Biyaya pa rin yung tayo nagpapabago sa Panginoon. Bakit? Kapag tayo nangalyo na, matindi na. Amen? Kaya minsan, may mga pangyayari ng ating buhay, huwag natin pagkakamalang laging pagsubok. Hindi lahat ang hirap na nangyayari sa buhay ay pagsubok. Pwede rin yung pagpapalo. Ba't hindi natin lingunin ang ating buhay para sabihin natin tayo sinusubok? Amen? Kung ikaw'y baksak sa Bible reading mo,
Bagsak ka sa giving mo. Bagsak ka sa attendance mo. Nagkaroon ng pangyayari, hindi maganda. Hindi na pagsubok ko. Hindi pagsubok yan. Correction yan. Are you listening? Si Job ang sinubok. Amen. Kaya si David, nung mamatay ang unang anak niya kay Bathsheba, nung buhay pa, nananalangin siya, nag-ayuno siya, pero nung mamatay na, sabi na, wala na. Bakit? Alam mo, natanggap niya eh. Palo yun. Nagkasala siya kay Bathsheba. Kaya wag ho tayong lagi na pag naghihirap ay pagsubok. Baka correction yan. Tama ba? Amen. Kaya salamat, may correction. Tayo po'y laging matapat na makipag-usap sa Panginoon. Magpakababa, Lord, salamat po sa iyong pagtutuwid. Kayo ba'y natutuwa kapag kayo tinutuwid? Ako, aminin ko sa inyo, may pagkakataong hindi. Pero nire-realize ko rin, binubulay ko pa rin, bababa rin. Sa unang tagpo, parang ang hirap. Pero palibhas ay anak ka ng Diyos. Wala kang may gigigil sa tama. Tama? Hindi kara-kara, masasambot mo agad yung rebuke. Pero pag ikaw ay lumalago na sa Panginoon, wala kang magawa. Tama yung sinabi. Tama ba? Natutuwa ba kayo sa rebuke? Open rebuke is better than secret love. Pala hindi mo naman nag-i-rebuke, Bible yan. So, correction. Pag nag-preach si Brother Romel nung unang preaching niya, yung sa sacerdote, pati sacerdote, binanatan. Naalala niyo ba yun? Okay. Amen na sana ako, ako pala yun. Parang yung continental, alam niyo ba continental? Ano ang tawag sa biak na pantalon? Uninit ng o. Ano ang tawag sa biak na palda? Uninit ng o. Ano ang tawag sa biak ng uso? Ako na yan. Di ka? Ako amen sana eh. Ako na pala ang pinatatamaan ng salita ng Diyos. Huwag mong sasabihin, pag pastor ka, hindi ka nasakop. At ang sarap noon, bakit? Lagi na lang ako nagpe-preach, hindi ako ang na-preach yan ngayon. Amen? Amen? Kaya huwag kang matitisurin pag ikaw ay ikinukorek ng Word of God. Matuwa tayo. Bakit? Mas mahirap mamihasa sa mali. Tayo pa naman, ang daling masanay sa mali. Halimbawa, sanay kang lumiban. Tahimik. Hindi kaya? Wala naman nangyayari. Spiritual pa nga yata ako pag wala sa church. Ang tindi nun. Spiritual pa eh. Mas nabubulay ko ang Panginoon. Hindi na mahirap uli yan sa pangalawang linggo. Pantatlong linggo. Salamat, may correction. Tama ba? Hindi ka nakapagbigay ng tithes sa simula. Alam mo, pag nasimulan yan, madali na ang pandalwa. Madali na ang pantatlo. Salamat, may tubig. Kahit nga pagbabasa ng Bible pag napaliban ka isang araw, madali na lumiban ulit sa pandalawang araw. Tama. Yung tumigil ng panalangin sa isang araw, madali nang masanay na hindi ka nanalangin. Salamat, may correction. In fact, hindi ka makapagbanal na hapunan kung walang
correction. Are you listening? So masaya ba kayo? Tayo tinatama. Alala ko nang mahuli si David sa pangalo niya kay Bathsheba. Hindi agad na diretsyo ni Nathan, di ka? Merong isang may-ari ng garne-garne. Sabi ni David, papatayin yan, tao yan. Sabi ni Nathan, ikaw yun. Sabi ni David, nagkasala ako sa Panginoon. Amen? Hari, hindi mahirap sawayin. Amen? Kayang rebuke pati hari. Marami tayong mali para hindi itama. Number 4, verse 27. Andiyan pa ba kaya? Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay. Kayo ba'y kakain ng tinapay? Hindi yan lang ang banal na hapunan, kinakakain ng tinapay. O uminom sa saro ng Panginoon. Na ano? Ibig sabihin, talaga may buod, may esensya na dinarapat ay magkakasala sa katawan at dugo. Tingnan natin ang verse 28. Natapat siya sa atin ng tao kanya sarili. Maganda ho yun. Sa number 4, the essence of partaking the Lord's Supper is not only when there is confirmation, when there is commemoration, when there is correction, but also when there is confession. Paano masasabing ikaw ay masayang na itama na hindi ka naman masayang umamin? Tama ba? Are you listening? Huwag ho tayong mag-alaga lagi ng reservation. Mag-confess na lang lagi tayo ng ating mga pagkukulang. Kapag dumating yung correction, general naman yan di ka? Wala namang pinapangalanan pero nakakaabot sa atin yun. Tama ba? Ngayon kung may katotohanan nakabot sa atin, anong gagawin natin? Kalamig ko sino ka. Hindi, maganda. Confession. Confession. Tatandaan ninyo, ang malimit sa wayin at nagmamatigas, pag nabali, walang kagalingan. When there is confession. Kaya bago tayo magbanal na hapunan, alam naman natin buhay. Kaya na may makakapagtago sa Diyos. Basahin nga ulit natin. Alaala lang natin. Hebrew chapter 4, verse 13. Hebrew. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kanina ba tayo magsusulit? Kanina ba tayo magsusulit? Ngayon, yung pala ating pagsusulitan, walang tago sa atin. Kaya nananalasa ng koreksyon para magkaroon ng confession. Ako, kilala ko ang sarili ko. Kailangan ko lagang i-correct at mangumpisal. Kayo? Ganyan ba kaya? Praise the Lord. Panatilihin po natin yon. Huwag nating pangalyuhin ang ating puso. Alam niyo po, ang spirituality hindi yan sa ganda ng sinasabi, kundi sa totoong kalagayan ng puso. Hindi lang, Brother Albert, may hypocrisy sa judgment. Maging minsan may hypocrisy sa wordings. Pwede tayo magsalitang siglang-siglang, gilas na gilas. Tama ba? Kumusta ka sa iyong asawa?
Kumusta ka sa iyong anak? Baka naman puro ikigilas na gilas. Kala siglang silag sa Panginoon. Kita tayo ng Panginoon. Baka nga pati sa paggamit natin ng cellphone bagsak na tayo Sa cellphone pa lang Gaano tayo kaayos gumamit ng cellphone? Sa totoo na? Tama ba? Sa cellphone pa lang, ako yung iniwala, ang daming iko-correct sa atin. At ang dami nating dapat pagsisihan sa paggamit pa lang ng cellphone. Ay, kamusta ka kapag ang kasama mo'y unbeliever? Paano ka magsalita? Paano ka makipaggalawan? Paano ka makitungo? Halata bang Kristiyano ka kapag ang kasama mo'y hindi Kristiyano? Napakalawak ng ating pwedeng basihan ng pagsisiyasat ng ating sarili. Ay yung araw-araw na pagtingin mo dito. Tayo ba'y walang ikukumpisal na tayo nagkulang dito? Kumusta ang prayer life mo? Nananalangin ka pa ba? Kumusta ang giving mo? Nagtatides ka pa ba? Atin ang pag-aralan, tithes ay hindi pag-giving. Tama? Ang tithes ay hindi pag-giving. Tatandaan nyo yan. Kanya yan Ang offering, ang giving. Amen. Amen. Gawin natin dapat pag siya sa atin ay yung takbo pa ng ating isip. Kahit ngayon, pagbaba ni Pastor, hindi ko kakamayan. Ni hindi ko babatiin man lang. Confession. 1 John 1:9, alam na alam natin yan. Basahin nga natin ang 1 John 1:9. Minsan naman huwag tayo mapamilyar. Mahalagang nababasa pa rin natin lagi. Kahit nababasa natin. Kasi ang sarap basahin ng Bible kahit nabasa mo na. Nararamdaman niyo ba yan? Na kahit para ang limit mo nang nabasa, ang sarap pa rin basahin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan. Wow! Ay kung ginagawa ka natin yan araw-araw, masigla tayo. Ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. The essence of partaking the Lord's Supper is not only when there is confirmation, when there is commemoration, when there is correction, when there is confession. Pero wala kang confession na nangyari kung wala yung 10 verse 16 ng 1 Corinthians. Tingnan po natin. Pakilagay nga sa English. B-O-N tutoy lagi. Pakiblasan nyo nga po. It is not the communion. Alam niyo, kapag ikaw talaga'y wagas ang pagsisisi mo, ramdam mo may pagniniig kayo ng Panginoon. Kaya minsan, gaano tayo kasinsiro na talagang tayo nagsisisi ng kasalanan. Kasi kapag sinabi nagsisisi, nagpapahayag, nare-restore ang relasyon sa Panginoon. Tanyo yung prodigal son, di ka? Nang maglayas, nung siya'y bumalik, talagang na-restore, as in na-restore. Nagkaroon uli ng communion. Alam, the essence of the Lord's, partaking of the Lord's Supper, when there is communion. Alam niyo ba ang communion? From the Greek word na koinonia. Ang ibig sabihin niyan ay partnership, fellowship,
Communion. Ano pa yon? Ang idea ng communion ay yung ikaw ay talagang, tawag ito, may komunikasyon kayo ng Panginoon. Malapit. Dama mo siya. Aramdam mo siya. Magaan ang puso mo. Dahil napatawad ka talaga. May pagniniig. Tama ba? Kayo bang mga mag-aasawa, may communion pa? Kayo ba'y masaya pa pagka kayong dalawa lang ang magkausap? Kasi nasabi, huy, dami-dami pa natin gagawin. Samantala nanliligaw pa, hindi mo manamamalayan ang haba ng oras. Bingay, wala pang 2 minuto magka-days kayo. Tana, matami pa tayong gagawin. Ibig sabihin, wala yung timyas. Wala na yung malalim na pagniniig. Tama ba? Wala na yung malalim na pagniniig. Ito pa nakakalungkot. Minsan may mga mag-asawa nagsasama dahil na lang ng mga anak. Yun po ang masamang balita. Hindi maganda yun. Na kaya kayo nagsasama dahil na lang ng mga anak. Eh paano? Kung alasan kayo ng anak, di walay na kayo. Kaya naniniwala ko, Brother Albert, talaga ang pagiging mag-asawa, talagang hinahanap pa rin ang pag-aayos. Kayo ba'y naghahanap pa ng kaayusang mag-asawa? Sa totoo na, mga kapatid, ito rin sana may kusang palo tayo. Na kapag wala talaga yung genuine repentance, huwag mo munang hawakan ng isang bagay na banal. Ang isang bagay na banal. Ano ibig ko sabihin? Pambira, away-away pala kayo mag-asawa tapos choir member ka. Kung magbatuhan kayo ng salita, ng kapaitan, tapos aawit ka sa Panginoon, anong blessing doon? Anong blessing doon? Kung sa pamilya hindi ka nagsisisi, hindi ka naghahanap mag-ayos, paano kang makakasaya ng awit? Mahirap umawak ng banal na bagay na hindi ka talaga nangungumpisal ng tapat ang naghahanap ng pag-ayos. Dapat ramdam natin yun. Mabigat naman talaga Ang bigat-bigat ng kasalanang sakbat. Kaya kami na misis, kami mayroon ito pagkakaintindihan. Ayaw kong tumagal ng maghapon. Sabi ng Bible, huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Kaya ba mga mag-asawa nag-aaway din? Sabi ni Reuel, gumaling na. Hindi ka? Ay, tingin ko na may wala nga gumaling na nga Gumaling na nga Ninong ko na, kayo nag-aaway din ng Ninong Biule. Matagal lang hindi. In-interview namin si Pastor Hernandez. Pastor, alin ang masarap sa panahon ng pag-asawa, yung una o yung pandalwa? Sabi niya, parang masarap ang pandalwa. Bakit? Natuto na ako sa una. Mas masarap yung pandalwa. Yun. Para na-encourage kayo Patayin niyo muna yung kabiyak. Ang idea lang, sinasakyan ko lang yung sinabi ng ninong ko hindi na nga. Kasi nahitat na Marami nang natutunan sa nakaraan. Ika, yung naghawakan silang tigay isang karet. Diga, alain mo yan, nagpakabili-bili ng karet. Kaya ba'y dumaan doon, makmak?
Walang pinagdaanan yung mga yan. Napakadali sa inyong pagsasama ng mga yan. Ako na ang magsasabi. Pero habang nalaki natagal tayo nagmamature. Alam mo, kapag ikinagmamature sa Panginoon, dala-dala din ang maturity sa pamilya. Kaya mga kapatid, yung problema ang pamilya, dala din yan sa church. Kaya kapag ang pamilya ay maayos, masaya, ang gandang dalhin sa church. Tapos kaya alam mo naman gulong-gulong, hindi ka nag-aayos. Mahirap umawak ng banal na bagay. At kung hindi ka rin lang mag-aayos, eh para ano pa? Are you listening? Oh, masaya pa kayo magkasawahan? Ba't ka naimin na si Jay? Ano? Natawa din naman yung dalawang yan eh. Kaya kailangan ko kayo kakasal yung mga yan. Brother Albert, kayo ba yung nag-aaway din? Alam sa totoo na, ang nakakaaway anak, kapag ang mga magulang ang away ng away, nakakaawa ang mga anak. Lalo't kitang-kita na kayo ay nagsasabunutan. Magaling ko ang asawa, Miss Kuya Marvin. At least, iba-iba. Ano? Sabi na anak mo, hindi, mag-away na kayong araw-araw. Yeah. Ako'y dumating lang ako doon. Ako'y subject din yan. Alam niyo ng mga workers. Wino-workout ko rin yan. Akala mo ang aming edad? 2 taon. 2 taon ang agwat namin. Ang hirap noon. Siya ay magte-30. Ako'y 53. Ang layo ng agwat. Ay ako pa naman, siyempre, iba naman yung umabot pa din naman ako ng kamalayan sa mga lalaking sinauna. Pag lalakay. Kaya may tigas. Pag mayroong pangahawakan parang hirap baliin. Tama ba yun? Halimbawa yung matigas ang ulo, talagang ikaw yan, gigira tayo. Pero pag nagalit paano kaya sasabihin kong mahal ko siya? Di ka? Kaya biyaya ang Kristiyano ang asawa. Mahirap mag-away ng habang buhay. Kaya sana kapag Kristiyano, walang sauli ang kandila. Amen. Masaya pa ba kayo? Communion. Nung una nung binata pa nililigawan, sabi mo, alam mo, walang pinakamagandang boses na akong napapakinggan, kundi ang boses mo. Nung mga asawa na, ang ingay mo naman! O hindi makakatulog sa'yo! Hindi ka? Binga ka kayo, ano? Binga. Kung nakaka-relate ang mga magkasawahan na Lord Supper tayo. Iniugnay ko lang yung communion. Sana ang asawang lalaki at asawang babae talagang masaya. Amen? Yung pag-uwi ng lalaki, umuwi ka pa. Yung masaya, di ka? Nasasabihan niyo pa ba ng I love you ang inyong mga asawa? Makmak, nasasabihan mo ba si Kara ng I love you? Kahit nga si Jimuel kahit sa public, sinasabihan ko yan ng I love you. Si Jimuel. At nihayakap ko yan kahit sa public. Dahil pag malaki na yan, hindi na yan magpapayakap sa'yo. Kaya habang nagpapayakap, yakapin mo na. So, nilalagay ko lang yung communion.
Kapag may banalhapunan, dapat ang Diyos, na-enjoy mo. Nag-confess ka na eh. Na-correct ka na eh. Na-confess mo na eh. They enjoy His forgiveness. Hindi yung, nagbanalhapunan ka, paglabas mo, isak bibi ka pa rin. Dapat mag-aananga yung puso. Di kayo sabi, saka kumain. Ganon kabilis magpatawad ang Diyos. Masaya na ba kaya? Ang halaga ng salita ng Diyos, dahil correct tayo, nakakapangumpisal tayo, may communion tayo. Amen. Ako'y natutuwa sa Panginoon na ako'y hindi pa manhid sa Kanya. Pag si Jimuel ay maingay kung ano-ano yung bugtong-bugtong, lagi may binabasa yung bugtong-bugtong eh. Pero silently sa aking puso, ako nagpapasalamat sa Diyos, ako'y may anak na ngayon nagbubugtong-bugtong. Wala naman ako dati niyan eh. Hindi kayo puri pa rin sa Panginoon. Salamat. May anak na ako nagbugtong-bugtong. Mayroon pa siyang buktong-buktong. Mababa pag nakatayo. Mataas pag nakaupo. Tama ba yun? Tama nga ba yun? Mababa pag nakatayo. Mataas pag nakaupo. Tama ba yun? Tama ba yan? Ngalingali ko na sabi kayo, ako yan. Ako yan. Eh, lagi talaga nagbabasa siya ng buktong-buktong eh. At isa sa binabasa niya, mataas pag nakatayo, mababa pag nakaupo. Ay aso. E di kayo kay gayon din. Patayuin mo ako, ako'y nakagayon. Pag umupo, nakagayan. Ayaw ko lang, baka ako'y maging salawikain ni Jimuel. Ano? Nung malaman niya, daddy pala yun. Mababa pa. Mihira, hanggang school, dala-dala yun. Nandito ba siya? Okay. Kahit nga sa ano ko eh, gusto kong panatilihin yung communion. Ayaw kong may cup sa amin. Kung maaari nga eh, utoy, kahit kayo magbinata, yung liligawan mo, alam ng daddy. At huwag kang maglilihim sa daddy. Pinatikim ko yan ng isang hagupit sa kamay, hanggang ngayon hindi niya malimutan. Sabi ko, utoy, gusto maulit yun. Takot nang gawin. Ayaw ko magkaroon kami ng gap. Ayaw ko rin magkaroon kami ng gap ng mag-asawa. Mas lalong dapat wala tayong gap sa Diyos. Mayroong communion. Huwag tayong magtago ng kasalanan. Magsisi tayo ng kasalanan. Amen o ba? Laging tayo nagkakamali, pero magkumpisal. Araw-araw. Yan ang diwa ng banal na hapunan. Then finally, balik tayo sa verse 17. Ito yung wala sa Corinthians. Kasi wala sila sa diwa ng Lord's Supper. English ulit. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better but for the worse. Lastly, kapag tayo nagbabanal hapunan, sana hindi natin maranasan yung sinabi sa Korintong, I praise you not. Dahil ang tunay na sa diwa ng banal hapunan ay kapag merong commendation. Amen? When there is commendation. Yung bang, kung buhay si Pablo, tuwang-tuwa siya sa ating ginagawa, I praise you. Hindi I praise you not. Are you with me? Habang kayo nagbabanalapunan, pinupuri ko kayo dahil kayo lahat ay gising. I praise you. I worship you. Tama. Ang sarap ga na tayo ay napupuri sa ating ginagawa. Isang araw, dinate kami ni Madam. Nakakatuwa yung privilege yung ikaw ay isinasama sa date. Nagadit-dit. Galing sa Amerika si Pastor Manny Kiambao. Sabi natin, Bilinis Cambiao. Saan nga ating praise, Pasteng? Do kay Pastor Manny Cambiao. Ay, kung magsalita ba kayo dumarsya, lagutok na. Si Pastor Manny Cambiao.
Galing sa Amerika, hindi ko alam na mag-i-date pala kami at saka si Pastor. Naglipon-lipon kami at hindi naman siya kilalaki ng ating mga ilong dahil sa malaki sa tayo nga, tuwa sila sa gawain sa dagatan. Sabi ni Pastor Manny, may nag-work sa amin, Pastor, 5, ngayon dadalwa na. Mahirap pala din mag-maintain ng worker. Pero kayo, may lumabas na. May balita pa ako, dumami pa kayo. Sabi ni Pastor, ano kang sekreto mo? Oo. Tapos si Pastor Hernandez, sa TBT, ramdam mo rin tuwang-tuwa. May pagkakataon pa nga ako ibababa sa Good Shepherd na nasa lubong si Ate Bita, siya pa nagbubukas ng bakod. Siya pa nagbubukas minsan ng panara ng ban. Ramdam mo yung respeto Natutuwa sila sa gawain. Tama ba? Minsan kami nag-meeting, maganda yung aming pagmimitahingan, medyo may silent na konti. Pero ramdam ko yung respeto sa akin dahil una muna akong dinaisan. Si Pastor Hernandez. Pasuelo kung sakaling ito mapagkasundoan, anong masasabi mo? Nakakapangliit. Sabi ko, Pastor, kung saan kayo, doon ako. Amen? Alam na ko yung isama sa date, ang dami naman pwedeng isama. Ang sarap pa. Tapos si Eric, lumaki ang tiyan. Hindi naman, wala lang. Tayo na alam naman natin ang biyaya Yun ay biyaya ng Diyos. Pero sa isang bagay, ang sarap din pala nun. Kaysa mapakinggan sa'yo, bigay kayo ng dagatan. Bigay kayo, naglalahog ka nga loob. Bigay ka sa mapakinggan nun. Pero ang napapakinggan sa iyo blessing kayo. Hindi ipagmamalaki, kundi alam mo naman natin biyaya lang yun Wala naman tayo pagyayabang. Lalo ako, hindi ko naman alam na. Hindi ako pwedeng dahilan Biyaya lang talaga ng Diyos. Pero isang bagay pa rin, na alam mong may nabe-bless. Sana ang ating pagpapanalahapunan, commendable. Nakatuwa ang inyong Lord Supper. Nakikinig lahat. Masaya sa Panginoon. Nakatuwa ang inyong evangelistic. Ang sarap ka nun. Kaysa isang maarang mapalibay. Kaya dati yung dami na. Kaya tatatlo na. Amen. Kahit sa prayer and fasting, aramdam ko po yung biyaya ng presensya natin. Sa mga senyor doon, tumawag sa akin yung isa, Pastor Eloy! Mananunood. Kasi may problema May nakarating ba sa iyo tungkol sa akin? Sabi ko, meron Meron. Galit ka ba sa akin? Naniniwala ka ba sa kanila? Sabi ko sa kanya, kung sakaling totoo yung napakinggan ko, mas lalo ko kayo ipag-pray. Mas lalo ko kayo ipag-pray. Bakit? Pwede rin mangyari sa akin yan. Alam mo sabi sa akin, Pastor Eloy! I love you. Keep on touch with me. Blessed talaga ako sa iyo, Pastor Eloy. Amen. Yun lang naman sinagot ko bigay ngal-ngal na. Sabi ko, kung totoo man yung sinabi sa akin, pagpipray ko lalo kayo dahil nakakaawa. Dahil pwede rin mangyari sa akin yan.
Ay hindi naman totoo yun. Talagang napatunayan hindi totoo yun. Ay di ko kayo basta naniniwala, di ako nadamay ng mga taong matatabil lang ang bibig. Naghahanap ng mali. Ito ingatan nyo. Maghanap kayo ng tama, huwag yung mali. Sabi nga ni Pastor Jesse, maghanap ka ng kaibigan, bigyan hanap yung may kahaway. Tapos Pastor Jesse, lahat ng kaibigan pa si Tomas. Bigay kayo mag-iipon ng kahaway, kagandang ipunin mo yung kaibigan. Di kayo blessing. Di kayo commendable. Kaya hayaan natin ang God is able ay commendable. Maganda pag tayo nagbabanalhapunan, hindi tayo yung sinabi ni Pablong, I praise you not. Amen. Yun ang diwa ng banalhapunan. May revival ba? May pagtutuwid ba? May kagaanan ba? Purihin ang Diyos. Commendable. Tayo po'y manalangin.